Ayan, what's up, dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Ang sinabi ni Junmar Fajardo matapos nga po silang matalo sa Converge 5Xers, ano nga ba ang kailangan ng SMB at ano ang kanilang pagkukulang? Ginebra San Miguel sigurado na sa number 2 spot kahit matalo pa sa rain or shine Last of Winters. Paano nga ba nangyari yun? Tara, sama-sama po nating pag-usapan talakayan yan sa video ito. Matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video at lahat ng ating shoutout na sa dulong bahagi lang po ng video ito. Ang makasiguro sa twice to beat advantage ang hangad ng kahit sinong kupunan sa PBA All Filipino Cup, lalo na ang San Miguel Virmen na last Commissioner's Cup ay hindi nga po sila nakapasok ng playoffs. Ngayon, nasa kanilang muli ang pressure matapos silang matalo sa Converge 5Xers last Wednesday night. Natalo ang SMB sa isang dikitang bakbakan 197. Diyan nga po yung ginawa sa loob ng Ninoy Aquino Stadium. Kaya nagkaroon ng pressure sa kanilang huling laro laban sa Northport Batang Pier. Kaya naman para kay 8 times PBA MVP Junmar Fajardo, kailangan talaga nilang ipanalo ang kanilang huling laban sa Northport Batang Pier. Narito po si Junmar Fajardo sa ulat ni Romel Puertes Jr. ng Inquirer. Kailangan namin ang susunod na laro dahil kung matatalo kami, maista kami sa gitna ng team standing. Kailangan talaga naming manalo sa huling laro. Yan nga po ang sinabi ni 8 times PBA MVP Junmar Fajardo. Ang San Miguel Virmen ay malaki naman talaga ang chance na makakuha ang isa sa twice to beat advantage pagpasok ng playoffs, kung saan naipanalo lang sana nila mga shooters yung kanilang laban kontra sa Converge 5Xers, edi sana sure na sila sa twice to beat advantage. Sa nasabing pagkatalo ng SMB laban sa Converge 5Xers, gumawa naman itong si Junmar Fajardo ng kanyang best para sa kanyang kupunan at matulungan ang kanyang kupunan, at nagtapos nga po siya dyan at nagpuhos ng double-double performance sa kanya nga pong 17 points, 23 rebound. Kaya lang, desidido ang Converge 5Xers na talunin ng San Miguel Virmen matapos mag-ambag-ambag sina Shoni Winston, Justin Baltasar at Justin Arana. Sa tingin natin, kung makakabawi nga ba ang San Miguel Virmen laban sa laglag ng Northport Batang Pier this coming Sunday dyan sa loob ng Inari Center sa Antipolo City. Ang Northport Batang Pier ay galing sa isang magandang panalo laban sa top-seeded na NLEX Road Warriors. Sa ngayon, tabla nga po ang tatlong SMC team. Sa tangan nila dyan ang 7-3 win-loss record. Makakabawi ba or magtatatak ang Northport Batang Pier bago sila mag-exit papuntang Boracay? Yang sabay-sabay po nating aalamin. Ang pagkatalo ng San Miguel Virmen sa Converge 5Xers last Wednesday ay nagbukas ng 6-way tie para sa ikalawang pwesto ng PBA team standing. Sa kasalukuyan ng SMB, Ginebra at Magnolia ay tabla nga po dyan sa second place ng team standing sa kanila nga pong 7-3 win-loss record, at nasa ikalimang pwesto naman eto nga pong Converge 5Xers, tangan nila ang 7-4 win-loss record, at ang Talk and Text Rain or Shine ay tangan naman nila dyan ang 6-4 win-loss record. Sa ngayon, last two play game mga shooters ng elimination, pwedeng maging tabla ang TNT at Magnolia sa 7-4 win-loss record kung mananalo ang Talk and Text mamaya laban sa Magnolia, at pag natalo ang SMB sa Northport Batang Pier this coming Sunday, tapos matalo ang Ginebra sa Rain or Shine Last of Winters, so tabla sila 6. Tabla po yung 6 sa 7-4 win-loss record. So dyan papasok ngayon mga shooters yung sinatawag na quotient system. Pero ito yung maganda sa senaryo para sa Barangay Ginebra San Miguel fans at sa San Miguel Virmen mga shooters. Based sa unofficial competition, malaki ang chance ng Ginebra at San Miguel na sila ang makapasok sa quarterfinals, tanga ng twice to beat advantage. Una, eto nga pong Barangay Ginebra San Miguel, meron silang plus 31 points differential sa senaryo na ito mga shooters. Sa plus 31, nasa Gene Kings ang driver seat para makakuha nilang number 2 seed sa pagpasok ng playoffs kahit na matalo pa sila
sa Rain or Shine Elasto Painters. Ang San Miguel Firme naman, nakasunod po dyan ay merong plus 9 points differential at pwedeng umupo bilang number 3 seed kahit pa matalo din sila sa Northport Batangpier. Pero ayon nga po kay Junmar Fajardo, gusto nilang manalo laban sa Northport Batangpier. Sa ngayon, ang Magnolia ay merong minus 3 points. Sinundan po yan ng Token Text Tropang 5G na tangan nila ang minus 12 at ang Elasto Painters naman ay tangan meron silang minus 13. So sa ngayon, nakadepende ang winning margin ng Token Text, again Magnolia, tapos mamaya yung Rain or Shine, mga shooters no, sa Sunday, yung Rain or Shine at Barangay Ginebra, San Miguel. Napaka-interesting ng senaryo. Kaya mga shooters, yan ang ating abangan mamaya sa Sunday at talaga namang umaatikabong bakbakan yan. Ito na po yung huling 2-day ng elimination round ng PBA. So sino ang mananalo? Sino ang aangat sa top 4 ng PBA team standing? Sila ang uuwi ng twice to beat advantage. At yung 4 mula sa panlima hanggang pang-8 ay sila ang twice to beat disadvantage. Medyo maganda kapag nandun ka siyempre sa twice to beat advantage. Maraming salamat po sa inyong panonood. Naman po ang inyong maging opinion. Diyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn, pero katulad po ng ating nakagawian, bago po natin tapusin ang ating video, shoutout po kina